Magandang gabi po mga kaibigan. Kakauwi lang natin ngayon sa ating hotel sa aming evening rally, evening service dito sa World of Hope, Quezon City. So ang oras natin ngayon is nasa mga alas 10 na ng gabi. So nagko-coffee muna tayo mga kaibigan. Ayan. Coffee. Bumili ako ng kapin to. MX3. Pang at least naman ma-energize tayo konti sa ating sobrang init kanina kasi. Napakaganda po ng service namin ngayon. Ang aming speaker po ay isang former businessman. Ang yung pangalan po ay si Ejaz Nabi. You know what? He's a businessman, an owner of a Microsoft. Isang business din ng Microsoft company like Bill Gates. Isang mayaman. But the good thing was, when he encountered Jesus, when he knew Jesus, nandun na naramdaman niya yung tawag ng Lord for mission. At ang ginawa niya mga kaibigan, several years ago, sabi doon sa testimony, na bininta niya yung company niya. And then ngayon, nagpo full time sa mission. And he toured around the world upang mangaral lang sa salita ng Panginoong Hesus. Kanina, isa siya sa aming speaker. And he really preached with anointing and power. Talagang maramdaman mo yung pagkilos ng Lord and of course yung wisdom ng Lord sa kanya. So nakaka-bless po yung buhay niya. Talagang very touching po at encouraging. And he also teaches us about to become an overcomer or finisher. Kasi lahat tayo may tawag si Lord. And then because of that calling, we need to be determined of that certain calling or that gift. Pinagkaloob. 4 na points ang binigay niya kanina. Purpose, patience, determination, and endurance. Lahat tayo may calling tayo. But of course, the most important thing is you have to understand your purpose. Why God called you. And you also need to be patient. Dahil whether we like it or not, meron pa tayong mga trials sa buhay. But be patient. God is so faithful in His calling. So if God called you, and we can guarantee that God will guide you and will provide you. And of course, you have to be determined of that calling. Kasama mo si Lord sa lahat ng journey mo. Be persevere sa lahat ng challenge sa buhay. And then of course, endurance. Fix your eyes unto Jesus. So napakaganda po ng encouragement para po sa lahat ng mga lingkod ng Lord. So sana po ang konting mensahe na i-share ko ngayon, na i-relate ko yung points na 4 na points. Yun din ang dapat natin na i-consider sa ating buhay, sa ating journey. Kahit negosyante ka man, simpleng believers ka lang, or pastor ka, or ano bang trabaho mo. Importante po na maintindihan natin yung purpose sa buhay, yung purpose ng Lord, ano ba ang kalooban ng Lord sa atin. So, simple lang po ang dapat nating iisipin. Higit sa lahat ay si Lord, kung ano yung kalooban niya, purpose niya. And then, you begin to step out with faith and confidence and praying for more, asking for wisdom to be able to follow Christ's step, na maglingkod tayo ng Lord. Kahit anong ups and down, but your goal is to finish this race, to overcome
your challenges. God is for us and God is always with us. So, yan lang po ang ating kunting pag-uusap ngayon. So, God bless po mga kaibigan. So, maya-maya after sa aking coffee, matutulog na ako. God bless po sa lahat. Bye-bye.